Magandang araw sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago po ninyo ako sa pangalang Joshua, taga-Aklan, at magbabahagi ako sa inyo ng kwentong ito, ng kwento ng aking tatay Pidong sa akin. Nangyayari daw po ito noong mga panahong ipinagbubuntis pa lamang ako ng aking ina. Nang mga panahong yun daw ay nasa 4 na buwan pa lamang yung pagdadalang tao ng nanay ko. May kalibliban pa noon yung aming baryo, kaya tahimik yung buhay gayong malayo nga sa gulo, sa mga kabayanan. Kakaunti man yung mga bahay, ngunit magkakalapit naman at magkakakilala yung mga tao sa aming baryo. Nataon naman noon na nakatirik yung mga kabahayan sa iisang bahagi lang ng lugar, kaya't malapit lang sa isa't isa at hindi pahirapan ang makahingi ng tulong kung sakaling may mga pangyayaring hindi nga nila kontrolado. Ayon pa kay tatay, nagsimula na raw na magkagulo sa aming baryo noong dumating nga yung 2 dayo. 2 babaeng matatanda na sawari daw nila ay magkapatid. Ang bahay nila ay malayo sa mga kabahayan sa aming baryo, dahil kung tutuusin, malapit na raw sila sa masukal na bahagi ng gubat. Walang nakakakilala sa 2 matanda at wala rin silang kamag-anak noon sa aming baryo. Pero kahit na ganon, wala namang karapatan yung mga tao na ipagdamot yung mga lupa, gayong hindi naman nila ito pagmamay-ari. Kung baga ng mga panahong yun daw kasi, malaya pa raw yung mga tao na magpatayo ng bahay sa mga lupaing nais nilang pagtayuan, dahil wala pa naman daw na sumisita. Dahil nga roon, wala na rin silang nagawa nung tumira nga sa aming baryo yung magkapatid. Nung unang mga buwan naman daw kasi ng pananatili nila sa aming baryo, wala namang kakaibang mga pangyayaring naganap. Kahit dayo raw yung mga ito, hindi naman sila pinag-isipan ng masama ng mga tao sa baryo. Yun nga lang, sadyang mailap lang yung mga ito sa mga tao. Dahil na rin mas pinili nga nila na magtirik ng bahay malayo sa mga kabahayan. Nagsimula raw na magkaroon noon ng kakaibang pangyayari sa baryo namin nang minsang may matagpo ang mga alagang hayop. Nawakwak na yung tiyan at wala nang lamang loob. Dahil nga sa pangyayaring yon, nabuo nga yung mga usapan na yung magkapatid na matanda yung may gawa nun dahil may lahing aswang yung mga ito. Maiintindihan mo rin naman yung mga tao sa baryo namin noon. Gayong noong wala nga raw yung 2 ay wala namang gaanong pangyayaring nagaganap na talagang kakaiba. Pero sa pagdating ng mga ito ay nagkaroon ng mga kababalaghan sa aming baryo. Kumalat kaagad sa mga kabaryohan yung tungkol sa 2 matandang babaeng yon. Gawa nun, kinatakutan nga sila ng mga tao, lalo nga ng mga buntis at mga bata. Nag-iingat din yung mga taong may alagang mga hayop at may mga asawang buntis dahil nga baka mabiktima nga raw sila ng mga aswang. Maging yung aking mga magulang noon ay nabahala na rin, lalo na at buntis nga yung ina ko. Gawa ng mga bali-balita tungkol sa 2 matanda, naglalagay ng mga pangontra sa aswang yung aking mga magulang sa loob at labas ng bahay. Naghahanda rin yung aking ama ng mga armas na maaari niyang magamit kung sakaling meron ngang aswang. Naging maingat yung aking mga magulang noon, at kalaunan nga hindi nga sila nagkamaling paranasan din sila ng nilalang na iyon. Dahil isang gabi raw noon, nalimpungatan na lamang yung tatay ko nung yugyugin siya ni nanay at gisingin. Nainis pa nga raw ito, gayong pagod na nga siya dahil ilang araw din siyang nagpupuyat para magbantay sa kanilang paligid. Nang mga panahong yun daw, ay magkakasunod daw yung pangbibiktima ng aswang, kaya't kailangan nilang maging mapagmatsyag sa kanilang paligid. Hindi na nga nagawa pang tanungin noon ng tatay ko yung nanay ko kung bakit nga siya nito ginising. Nagkatitigan na lamang silang 2 nang magkaroon ng mga pagyabag sa kanilang bubungan. Pansin din daw ni tatay na tila pinagpapawisan noon yung nanay ko at napapahawak sa kanyang tiyan. Sinabi naman ng aking ina na masakit nga raw yung kanyang tiyan hanggang likuran.
kaya't ganoon na lamang yung kanyang pagpapawis. Lalo at parang hindi raw normal yung kanyang nararamdaman. Sumasakit naman syempre, pero nung gabing yon ay hindi daw talaga normal. Muli naman silang nakarinig ng mga pagyabag sa kanilang bubungan, kaya't napamura na nga yung aking ama. Galit itong nagwika na kung hindi pa raw aalis yung kung sino mang nasa bubungan, ay lalabas na siya at haharapin ito. Tila nanunukso naman daw yung kung anong nilalang na nasa bubungan. Dahil pabalik-balik pa raw yon na parang naglalakad, at kitang-kita nga raw ng mga magulang ko ang paglubog ng bubong sa mga pagyabag na ginawa ng nilalang na yon. Naghalo nga yung inis at galit ng tatay ko noon, at kinuha nga niya yung kanyang itak at saka ito lumabas ng bahay. Saktong paglabas ng tatay ko, nang magsilabasan din daw yung iba naming kapitbahay. Mas lumakas pa nga noon yung loob ng tatay ko, dahil alam niyang meron siyang makakasama kung sakaling atake nga yung aswang na yon. Nagsigawan na lamang yung mga tao noon habang may tinuturo sa bubungan ng aming bahay. Walang ano-ano. Nagsitakbuhan daw yung mga ito patungo sa likod ng bahay, matapos nga raw nilang makitang tumalon sa bahaging yon yung malahayop na nilalang na nakita nilang nasa itaas ng bubungan. Hindi naman iniwan ni tatay yung nanay ko noon. Gayong sinabihan din siya ng aming mga kapitbahay na sila na nga yung bahalang humabol sa nilalang. Ganoon na lang din yung pasasalamat ng aking ama noon, dahil may mga kapitbahay kaming handang tumulong sa kanila. Makalipas nga raw yung mga kalahating oras ay bumalik na rin sa aming bahay yung mga kapitbahay namin. Ibinalita daw nila kay tatay na hindi man nila nahuli yung naturang aswang, pero sigurado daw sila sa kanilang nakikita na umuwi raw ito sa kubo ng dalawang matanda. Napamura naman noon yung tatay ko at sinabi sa kanyang sarili na kapag naulit pa yung ganong pangyayari ay hindi na nga siya magdadalawang isip na subukang patayin yung aswang na yon kung magkaroon man siya ng pagkakataon. Maging yung mga kapitbahay namin noon ay ganoon din yung iniisip. Ayon pang araw sa mga ito, kung ayaw umalis ng mga aswang na yon sa aming baryo, mabuti pang patayin na lamang nila yung mga ito. At nang bumalik na yung katiwasayan sa aming lugar, dahil nga sa nangyaring yon, mas naging maingat pa nga si tatay. Doble pagbabantay daw ito noon, dahil naging pabalik-balik pa raw yung aswang sa bahay. Tuwing nagkakaroon nga, ay tinutulungan siya ng aming mga kapitbahay. Hindi man nila mahuli-huli yung nilalang, pero dahil kilala na nga nila ito, alam na rin nila kung saan ito pupunta kung sakaling ang meron itong mabiktima sa kanila. Ipinangako naman noon ni tatay sa kanyang sarili na kapag nagkaroon siya ng pagkakataon na masugatan at mapatay yung mga aswang na yon, gagawin niya alang-alang sa kaligtasan namin ni nanay. Sa paglipas nga ng mga araw, mas naging maugong pa yung mga balita tungkol sa mga nabibiktima ng aswang. Maraming mga nawawalang mga hayop. Umabot na rin kasi sa ibang mga baryo, kaya't binalot na nga ng takot ang mga tao sa aming baryo at maging sa mga karatig baryo. Lahat naman noon ay ginagawa ng aking ama upang maprotektahan lamang yung aking ina. Hindi pa man sila nagkakaroon ng malubhang karanasan sa aswang, ngunit maigi ng araw na pinaghahandaan yung mga ganoong bagay. Hanggang isang gabi nga noon, dahil inaasahan nga ng aking mga magulang yung ganong bagay, napaghandaan nga ng aking ama kung anumang mangyari ng gabing yon. Pagkarinig pa lang daw niya ng mahihinang paghuni ng tiktik sa paligid at walang tigil na mga pagyabag sa labas ng bahay, alam na nga ni tatay na merong aswang ng mga sandaling yon. Pinagsabihan na lamang niya yung nanay ko na ingatan yung kanyang sarili, at ito na nga yung bahala sa nilalang. Hindi na muna lumabas ng bahay namin noon si tatay, at nagmatsyag lang daw muna ito sa paligid. Hanggang makalipas daw yung mga ilan pang sandali,
Nagkaroon nga ng pagkaluskos sa bubungan ng aming bahay. Batid ni tatay na nasa itaas yung aswang na yon. Kaya't kinuha raw niya ang kanyang itak. Pinahiran nga niya yun ng bawang at saka lumabas ng aming bahay upang harapin yung aswang. Nung nasa labas ng araw ito, hindi nga nagkamali yung tatay ko gayong nasa bubungan nga raw ng aming bahay yung aswang. Hinamon pa nga niya ito at pinagmumura. Pero tanging pagngisi lang daw yung nagawa ng nilalang sa kanya. Tila iniinis pa raw nito at ginagalit yung tatay ko. Kaya't mas hinamon nga rin niya yon. Binibigkas ba nga ng aking ama yung pangalan ng magkapatid na matanda. At tila nagalit daw yon nung marinig daw niya yung sinabi ng tatay ko. Sinigawan naman siya ni tatay na kilala niya ito. At paulit-ulit nga niyang binibigkas yung pangalan ng aswang na noon ay nasaan yung malaking aso. Umalulong daw yon na parang nagtatawag sa kanyang kasama. May katagalan yung naging pag-alulong nito. Kaya't nagising nga yung aming mga kapitbahay. Nagsilabasan din daw yung mga ito sa kanilang mga bahay. At sinamahan nga si tatay upang harapin yung nilalang. Pero sa halip na matakot o mabahala yung nilalang, dahil marami na nga yung mga nakaalam, napapangisi pa raw ito at animoy hindi man lang natinag. Ganun nga yung sitwasyon nang makarinig daw sila ng mabilis na mga pagyabag na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Alam ng aking ama na posibleng kapatid nga yun ng aswang. Sinabihan din niya yung kanyang mga kasama na ihanda yung kanilang mga sarili. Habang papalapit ng papalapit yung mga pagyabag, pinagpapawisan naman ng malapot yung tatay ko. Hindi nga siya natatakot para sa kanyang sarili, kung hindi para sa amin ng nanay ko. Naghihintay daw sila noon na yung mga aswang nga yung unang umatake. At hindi nga raw sila nagkamali ng sabay na umatake yung mga ito. Mabuti na nga lang. At marami sila. Kaya't kahit papano ay may laban din daw sila sa dalawang dambuhalang hayop na yon. Nagtulungan na lamang daw sina tatay at yung mga kapitbahay namin noon. Sa tuwing may nalalagay sa peligro sa kanilang mga kasamaan, kaagad daw nila yung tinutulungan. Naging mahirap daw yung kanilang engkwentro doon sa dalawang malalaking aso. Dahil bukod sa maliksi nga yung mga ito, ay mabangis din daw na talagang alam mong delikado. Subalit kahit na ganoon, ay hindi pa rin tumigil sina tatay. Ayaw na raw nilang maging duwag, gayong iisipin nga ng mga nilalang na takot sila sa mga ito. Nakipagbuno sa dalawang aswang yung aking ama kasama yung mga kapitbahay namin. Hanggang nagkaroon naman ng pagkakataon noon, yung grupo nila tatay na masugatan nga yung isa sa mga aswang na yon. Nataga daw kasi ng aking ama gamit yung kanyang hawak na itak yung isa sa kanila. Kaya't hindi na rin nagdalawang isip yung mga kasamahan nito. Naundayan rin ng taga yung nilalang na yon. Nagalit naman yung isa pang nilalang. Kaya't malakas daw yung ginawa nitong pag-atake kina tatay. Natumbang araw yung tatay ko noon dahil sa ginawang pagsugod ng malaking aso sa kanila. Ganon din yung iba pa niyang mga kasamahan. Ginamit naman ng mga aswang na yon ang pagkakataon para makatakas raw sila. Hinakay nga ng isang malaking aso yung kanyang kasama at mabilis raw silang tumakbo palayo. Dahil hindi na rin nila mahabol yon, hinayaan na lang nilang makatakas yung mga nilalang na yon. Sinabi na lang ni tatay na hindi rin naman yon mabubuhay. Lalo na at kinabukasan ay pupuntahan daw niya yung bahay ng dalawang matanda. Naalala raw ni tatay yung sabi noon ng kanyang ama na kapag labis raw umalubang na sugatan yung isang aswang, puntahan daw dapat ito sa kanyang bahay upang masigurado yung kamatayan nito. Sa pamamagitan daw nun, hindi nagagaling yung aswang at tuluyan raw itong mamamatay dahil sa lubha ng kanyang sugat. Ganoon daw yung isang pamamaraan upang siguraduhin yung kamatayan ng isang aswang
kung hindi man ito mapaslang habang nasa labanan. Hindi naman sila nakampante noon at nagbantay nga sila sa paligid. Naisip daw kasi nila na baka bumalik pa yung isa sa mga aswang. Pero hanggang mag-umaga ay wala namang aswang na bumalik pa. At nung umaga na nga, nagpunta raw talaga yung tatay ko sa bahay ng dalawang matandang babaeng yon. At nang naroroon na nga ito, sigaw raw siya ng sigaw sa may labas ng kubo ng dalawang matanda. Ngunit tila wala raw tao roon. At dahil doon, inihanda nga ni tatay yung kanyang dalang itak. Tsaka pinasok raw niya yung naturang kubo. Hindi pa man siya nakakapasok, amoy na nga niya yung malansang samyo ng hangin doon. Nung makapasok naman daw ito, napakatahimik raw doon na animoy walang katao-tao. Nilibot pa nga niya yung buong bahay habang napapatakip ng kanyang ilong dahil sa sobrang lansa ng samyo ng hangin doon. Kahit naman nilibot nga ni tata yung buong bahay, hindi na nga niya nakita pa yung dalawang matanda. Dahil doon ay umuwi na lang nga ito at ibinalita na umalis na malamang yung dalawang matandang dayo sa aming baryo. Gayong wala na nga ang mga ito sa kanilang bahay. Kahit papano naman noon, ay naibsan rin yung pagkabahalang aking nararamdaman. Simula nga noon hanggang lumaon, ay nawala na rin yung mga balita tungkol sa aswang sa aming baryo. Dahil doon ay nawala rin yung takot ng mga tao at tila bumalik naman yung dating katiwasayan ng lugar. Hindi na rin po kami nakaranas ulit ng mga ganong pangyayari. At dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat.